Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pati si Kaufman, sinasabihan na ng mga judges ng ICC, sinabihan na si Kaufman ng judges ng ICC. Si presiding judge Julia Mutok, sinabihan na si Kaufman. Ang sabi ng ICC pre-trial chamber judges kay Kaufman, mag-concentrate ka sa mga sinasabi mo sa substance, wag sa theatrics. Yun, ganun katindi. Nabasa ko yung article ni Ellen Tordesillas ng Vera Files. Sinabihan si Kaufman ng presiding judge ni Julia Mutok, sinabihan yung kanyang na concentrate on substance. Wag kang wag mo tigilan mo na yung mga theatrics mo. Ang ibig sabihin ng mga theatrics, si Kaufman kasi grabing mga drama. Tama 'yun, grabing drama. Kaya ngayon binibira na si Kaufman, pinagsasabihan na si Kaufman ng judges ng pre-trial chamber na concentrate on substance. Yung mga arguments mo, yung mga sinasabi mo, concentrate ka on substance. Ang dami mong theatrics. Totoo nga naman. Kumbaga ang prosecution seryoso na mag-start na ang trial para talagang matapos na tong kaso na to. Si Kaufman hindi. Lahat ng ginagawa niya delaying tactics. Pagpa-disqualify ng judges, interim release, unfit to stand trial, kung ano-ano. Tapos ngayon naman may sinasabi naman si Kaufman, natumba daw si Duterte twice. Ang pre-trial chamber judges, maniniwala lang sila sa mga medical experts, yung mga recognized ng korte na medical experts. Mayroong mga experts na psychiatrist, psychologist, mayroon silang mga medical experts. Yun ang pinaniniwalaan ng pre-trial chamber. Hindi sila nagpapadala sa mga pakulo, mga drama ni Kaufman. Mukhang ang galing ni Kaufman sa mga drama eh. Kaya lang, pinangaralan na nga daw. Doon sa artikulo ni Ellen Tordesillas, sinabihan na si Kaufman ng presiding judge ng pre-trial chamber 1 na tigilan mo na yung mga theatrics mo. Concentrate ka, pumukus ka sa substance. Oo nga naman. Ito, sa totoo lang, ako bilang abogado, hindi ko nakikita na parang hindi talaga preparado si Kaufman sa trial eh. Alam niya kasing matatalo talaga sila sa trial. Kaya ang ginagawa ni mga drama na lang eh. Theatrics nga, yun ang term na ginamit ng pre-trial chamber judges. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, magaling si Kaufman ng mga drama. Tulad niyan, imagine niyo, sinasabi ni Kaufman sa kanyang na si Duterte daw, na yung pag-iisip? Makakalimutin na daw. Hindi na daw naaalala ni Duterte yung mga pinag-uusapan. Mayroon daw cognitive problems ba si Duterte? Sus, drama naman yan. Drama naman yan. Kaya hindi na ako ang nagsasabi niyan. Yung presiding judge na mismo ng pre-trial chamber. Based ito sa artikulo ni Ellen Tordesillas, binasa ko ng Vera Files. Kaya talaga mukhang na medyo syempre pinagbibigyan naman ng pre-trial chamber si Kaufman kasi naman yan due process naman yan. Kaya lang medyo napupundi na rin ang mga judges ng pre-trial chamber kasi nga grabe na yung delaying tactics ni Kaufman pang-abala lahat mula pa sa simula. Ako nga biktima ng delaying tactics ni Kaufman. Paano? Unang naka-schedule yung confirmation of charges hearing September 23, 2025. Nagsabi na akong a-attend ako. Kaming mga lawyer, sila Attorney Chrissy Conte, naghanda na kami. Tapos nagkuha na ako ng clearance sa ICC. Na ako na doon kami sa gallery mauupo. Ilang kaming mga lawyers noon. Tapos bigla, nung malapit na yung September 23, mga August,
kinansel. Pinapostpone ni Kaufman. Unfit daw to stand trial si Digong. Ay nakabili na ako ng nakabili na ako ng mga ng tickets ko, reservation sa hotels. Tinuloy ko. Pumunta kami doon. Pumunta kami doon. Kami nila Attorney Chrissy Conte. Kaya lang ngayon, itong actual ng confirmation of charges hearing, hindi ko na kaya kasi gagastos na naman. Alam nyo, malaki ang gastos pagpupunta dyan. Kasi yan Europe yan. Kaya sabi ko hindi na. Next time na lang. Siguro pag nag-start na yung trial. Ito kasi pre-trial pa lang naman na to Pre-trial pa lang naman ito. Kaya sabi ko sa susunod na lang. Kaya ako, biktima rin ni Kaufman ng mga delaying tactics niyan. O tulad nun, nakabili na ako ng ticket. Kung natuloy sana nung September 23, ang ganda sana Pero wala, hindi naman hindi naman Tapos mayroon na namang ginagawa si Kaufman. Alam niyo kung ano na naman? Yung mga lawyers ng biktima, may dalawang Filipino lawyers doon. Si Attorney Andres at si Attorney Joel Butuyan. Ay gusto ni Kaufman ipa-disqualify pa rin. Ay matindi naman itong ano ba naman pakialam niya dun sa abogado ng kalaban? 'Di ba? Normal naman sa laban na ang kalaba, ang mga biktima kumuha ng abogado na gusto nila. Ang gusto ng mga biktima si Attorney Joel Butuyan at si Attorney Andres. Magagaling naman ang mga lawyers, committed din. Committed talaga. Mula sa simula, sila na yung tumutulong. Ang gusto namang mangyari ni Kaufman ay i-disqualify yung mga Filipino lawyers. Imagine niyo 'yan. Gusto niya ang matira na lang na lawyer doon, yung foreigner si Maceda. Si Paulina Maceda, hindi ko alam kung anong nationality noon. Tatlo kasing lawyers ang nagre-represent sa victims. Yung Paulina Maceda, si Attorney Andres at si Attorney Butuyan. Ang gusto ni Kaufman, alisin yung mga Filipino lawyers. Ay kung siya ayaw niya ng Filipino lawyers, bahala siya. Kaya nga galit sa kanya si Panelo Bakit daw hindi kumukuha ng Filipino lawyers? Pero yung mga biktima, gusto nila Filipino lawyers. May dalawang Filipino lawyers yung mga biktima. Bakit gusto niyang ipa-disqualify? Ano ba naman ang niya? Ni Kaufman? Kung siya, karapatan ni Duterte na kunin siya, hindi nga kinestyon ng mga biktima. Kung sino man ang kinuhang lawyer ni Duterte, karapatan niya yan. Yung mga biktima rin, may karapatan silang kumuha ng gusto nila. 'Di ba? Ano yan? Anong klase na naman ito? Itong ginagawa na ito ni Kaufman, pati lawyer ng mga biktima, gusto niyang pa-disqualify. Tama ba naman yun? Katao ba naman yung ganyan? Kaya tama yung sabi ng presiding judge ng ICC Pretrial Chamber. Attorney Kaufman, focused on substance. Pumukus ka sa substance ng arguments mo, ng depensa mo, hindi yung theatrics. Yan yun Ang nangyayari dito, drama Kaya sa totoo lang, medyo talaga, imagine niyo, ang tagal-tagal na ni Duterte, mag-iisang taon na matapos maaresto. Matapos ma-turn over sa ICC. March 11 inaresto, parang March 12 o 30 nakarating sa ICC. So ngayon, hanggang ngayon, nasa pre-trial pa lang. Confirmation of charges hearing. Bakit? Kaninong kasalanan? Sa korte? Kaninong kasalanan? Sa biktima? Hindi. Sa prosecutor? Hindi. Sa lawyer mismo nila, si Kaufman. Kasi mahilig mang delay. Mahilig abala. Parang hindi naman nakahanda talaga si Kaufman sa totoong trial Kasi alam niya siguro, talo. Mabigat ang kaso. Hindi kaya. Kaya kung ano-ano na lang na delaying tactics ang ginagawa niya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.